Isang mapagpalang araw sa ating lahat. This is Coach Laika and kumusta kayo dyan? Kumusta kayong lahat? Alright, nakaway-kaway sa mga excited sa ating bagong lesson for today. At isang bagsak naman ang palakpak para sa ating mga kasamang nag-aabang sa episode natin dito sa Knowledge on the Go. Now, classmates, ano ang paborito ninyong kwentong Pinoy o kwentong Filipino? Sa akin kasi ang naiisip ko ngayon si Mariang Mapangarapin. Ang kwento niya ay siya ay nagkaroon ng mga manok at ang mga manok na ito ay nangitlog. Pero nung dadalhin niya na ito sa palengke para ibenta, ang nangyari ay masyadong naging distracted si Maria sa mga iniisip niya, sa kanyang pangarap. So marami siyang mga pangarap, mga gagawin niya kapag nakuha niya na yung pera na yon. Na hindi niya napansin na meron palang nakausling bato sa harap niya. Siya'y napatid at nabasag ang mga itlog. So, ang kwento noon ay may isang lesson na sinasabi na kahit na magandang mangarap tayo ng malaking bagay, mahalaga rin na bigyang pansin ang realidad at ang mga magagawa natin para maging totoo ang pangapangarap na yon. Ayan. Nagtanda ako dyan sa kwento na yan at baon ko ang aral na yon hanggang ngayon. Now, siguro nagtataka kayo kung bakit yan ang ating unang pag-uusapan ngayon. Now, ang dahilan dyan ay dahil ang topic natin ngayon ay mula sa subject na Filipino at tungkol yan sa panitikan. Kaya maghanda na kayong lahat, ang mga grade 5 students dyan, no? Sigurado akong alam na alam nyo ito. Pero, isang paalala, kahit na hindi grade 5, hindi na grade 5 o hindi pa grade 5, ay makakarelate kayo rito. Magandang alalahanin ang mga tanong na ito at ang mga sagot sa tanong. Kaya, libreng-libre po kayong makisagot dito sa Knowledge on the Go. Okay? Now, classmates, mayroon lamang kayong 20 seconds to answer and this is your first question. Sa kwentong Ang Pagong at ang Matching, anong puno ang pinaghatian ng dalawang hayop? Ito ba ay A, mangga, B, saging, C, nara, o D, atis? Your 20 seconds starts now. Again, ano ang pinaghatiang puno ng pagong at ni Matching sa kwentong Ang Pagong at ang Matching? Naalala niyo pa ba ang kwentong yan? Naalala ko rin ito. At isa rin yan sa mga baon kong aral hanggang ngayon sa aking pagtanda. Alright. The time is up. Ang tamang sagot ay B, saging. Okay? Sa kwentong Ang Pagong at ang Matching, ang puno na pinaghatian ng dalawang hayop ay isang puno ng saging na palutang-lutang. Ang kwento ay si Pagong ang pinili niya ay yung baba na kalahati ng puno, yung bahagi na may ugat. At si Matching naman, dahil gusto niya ng mabilis na makukuha agad, no? Kinuha niya yung taas na bahagi dahil yun ay may mga bunga na. Pero kalaunan, ang ginawa kasi ni Pagong, tinanim niya itong puno ng saging, yung ilalim na bahagi na may ugat. At ito ay nagbunga ng mas marami pang saging at yun ay naging naani niya sa kanyang hinaharap. So, ang kwento na ito ay nagtuturo sa atin na huwag maging maramot sa ating kapwa, huwag maging tuso at mapanlamang, di ba? Dahil ito ay mali. Kung tutuusin niya, kung iisipin natin, no, may isang bahagi or may isang paraan ng paghahati na magiging patas para sa dalawa. No? Pwede nilang hinati yung puno ng, yan, ganito, no? Yung lengthwise ba, di ba? Cross-sectional, parang ganon. Para pareho silang may bunga, pareho silang may ugat. O kaya, kahit hindi na nila ginawa yun, di ba? Tinanim na lang nila at yung mga bunga nandun na, pinaghatian nila, di ba? Di sana pareho silang meron ngayon at meron sa kinabukasan. Di ba? Napakahalaga ng sharing. At yan ang maganda sa mga kwentong ito dahil may mga baon silang mga lessons na pwede nating kapulutan ng aral talaga. Okay, no? So, dito na tayo sa question number 2 natin. 20 seconds lang ulit. Ang tanong ay ito. Kilala niyo ba si Pedro Bucaneg? Alin sa mga ito ang isinulat ni Pedro Bucaneg? Is it A, Kwentong Kotsero, B, Ang Biyag Nilang Lamang, C, Ibong Adarna, o D, Aliguyon? 20 seconds on the clock. Your time starts now. Again,
Ang ating tanong, alin dito sa mga ito ang isinulat ni Pedro Bucaneg? Is it A, Kwentong Kutsero, B, Biyag ni Lamaang, C, Ibong Adarna, o D, Aliguyon? Kaya tumatakbo na ang ating oras. Tapos na ang ating oras. Ayan. Okay. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Biyag ni Lamaang. Ito ay isang epikong bayan na isinulat ni Bucaneg na binubuo ng 294. Nakarami, no? Na saknong o stanza at 1,500 na verse. Now, sino ba nakakaalam ng kwento ng Biyag ni Lamaang? Yan. Yung mga nakatira sa North dyan, mga Ilocano nating classmates, baka familiar ito sa inyo. Ang Biyag kasi means buhay. Sorry if I mispronounce that in Ilocano. At si Lamaang naman, ito ay pangalan ng isang tao. Siya ay anak ni na Don Juan at Namongan. Si Lamaang ay isinilang na nakapagsasalita at may kakaibang lakas. Kumbaga kung yung mga Greeks, meron silang Hercules, Achilles at iba-iba pang heroes, si Lamaang naman ay parang ganun din. So gifted siya as a kid. At noong siya ay 9 na buwan pa lamang, isa na siyang malakas at malaking lalaki. Nalaman niya ang pagdukot at pagpatay sa kanyang ama at siya ay naghigante. No? Pagkatapos niyang gumanti sa mga kumuha ng kanyang ama, nakilala niya si Ines at niligawan. At ayon sa kwento, si Lamaang ay kinain ng isang berkahan, isang uri ng isda na kabilang sa pamilya ng mga pating. Ngunit ang ginawa ni Ines, di ba, ay inipon niya ang buto ni Lamaang at ito ay muling nabuhay. Diba? Napaka-fantastical ng kwento. Isa talaga siyang epiko. Alam niyo ba na si Pedro Bucaneg ay kinikilala bilang ama ng panitikang Iloco dahil sa kanyang pagsasalin ng mga akdang Espanyol at Latin patungong wikang Iloco. Napakahalaga talaga na tayo ay makabasa rin, makakonsume ng panitikan sa ating mother tongue, sa ating heart language. Okay? So, yun ang ambag, isa sa malaking ambag ni Pedro Bucaneg. Doon na tayo sa question number 3. Sa isang kwentong Filipino, sino ang kilala na nasa pagitan ng dalawang bundok? Is it A, Binukot, B, Bakunawa, C, Bernardo Carpio, or D, Bernardo Path? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Again, sino sa kwentong Filipino ang kilalang nasa pagitan ng dalawang bundok? Or yung iba nga sinasabi, dalawang nag-uumpugang bundok daw yan. Ayan, sino sa mga B sa ating mga options ang tamang sagot? Alright. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, si Bernardo Carpio. Now, alam niyo ba ang kwento ni Bernardo Carpio? Ang kwento ni Bernardo Carpio ay sinasabing isinulat ni Jose de la Cruz o kilala rin bilang si Joseng Sisiu. Sinasabing sa oras na makawala si Bernardo Carpio sa pagitan ng dalawang bundok ay pangungunahan niya ang pagpapalaya sa bayan. Now, sino naman nakakilala dito kay Joseng Sisiu, yung ating nabanggit? Yan, si Joseng Sisiu o Jose de la Cruz ang binigyan ng karangalang hari ng mga Makata sa Katagulugan. Isinilang siya sa Tondo, Maynila noong Disyembre 20, 1746. Hindi siya nakapag-aral, ngunit sa sarili niya pagsisikap ay natuto ng katon at kartilya, doktrina Kristiyana, filosofiya at teolohiya. Mahilig siyang matuto. No? Kinikilala rin siya sa kanyang kahusayang sumulat ng mga tula, kaya marami ang nagpaturo sa kanya ng pagtutugma ng mga salita. Ikinapit sa kanya ang taguring Joseng Sisiu na dahil kung may magpapagawa sa kanya ng patulang liham ng pag-ibig. Ako, usong-uso na noon kahit noon pa man, yung mga patulang liham na yan, ang hinihingi niyang kabayaran ay isang sisiyo. Okay? Kaya si Joseng Sisiu. Yun ang kwento kung paano niya nakuha ang kanyang taguri. Napunta naman tayo sa question number 4 natin. Question number 4. Anong tradisyon ng mga Cebuano ang kombinasyon ng awit, sayaw, at debate ng lalaki at babae? Is it A, balitaw, B, balitaktakan, C, balagtasan, or D, sayawit? Ayan. 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Ano ang tamang sagot? Anong tradisyon ng mga Cebuano
ang kombinasyon ng awit, sayaw at ito yung unique na factor din, no? Debate ng lalaki at babae. May mga classmates ba tayong Cebuano dyan? Cebuana? Kumusta kayo dyan? Ayan. Mas baka alam ninyo to. Okay. Tapos na ating oras. Ang tamang sagot ay A. Balitaw. Ang balitaw ay tagisan ng husay sa musika at katuwiran na sikat sa Cebu. Ang debate ay karaniwang umiikot sa paksang pag-ibig. At ang sayaw ay karaniwang nagsasadula ng pag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa kanyang napupusuang babae. At ang pagtanggap ng bulaklak ay tanda ng pagsang-ayon ng babae sa iniaalay na pag-ibig sa kanya. Sinasabi nagmula pa sa sinaunang tradisyon ang balitaw. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa kapuluan, ay meron na nito. At ito ay ginaganap tuwing may kasayahan at iba pang pagdiriwang. Sa pagdaraos ngayon ng balitaw, karaniwang sinasaliwan ito ng gitara o arpa. Diba? Nakakatuwa. Hanggang ngayon, kung tutuusin, diba? Kahit sa modern day, ang mga kasiyahan, mga pagtitipon ng Pilipino ay napaliligiran pa rin at napupuno ng mga kwento, ng mga pag-showcase ng ibang talento, kantahan, pagtugtog ng musika at iba pa. Question number 5 natin, sa musika, sa aling wika nakasulat ang awiting bayan na Dandansoy? Is it A. Waray, B. Ilocano, C. Chavacano, o D. Hiligaynon? 20 seconds on your clock. Tumatakbo na ang ating oras. Narinig niyo na ba yung Dandansoy? Ayan, nung ako'y lumalaki, may mga ganyang awitin na kahit pa paano naririnig ko sa aming tahanan dahil ako'y lumaki na may lola, lolo at mga tiyahin at mga tsuhin din sa bahay. At tapos na ating oras, ang tamang sagot ay D. Hiligaynon. Yan, ang Dandansoy ay isang awiting bayan na mula sa isla ng Panay. Ang Hiligaynong wika ay ang pangunahing wika dito. May 4 na saknong na tiga-4 na taludtod ang kanta. At ikinukwento ng kanta na ito ang pamamaalam kay Dandansoy ng kanyang kasintahan na uuwi raw sa Payao. Okay, gayon man, binibigyan ng babae si Dandansoy ng pagkakataon upang patunayan kung wagas ang kanyang pag-ibig. Ayan, parehas ba tayo ng mga sagot? Doon na tayo sa question number 6 natin. Question number 6, sa aling probinsya nagmula ang kwento ni Aliguyon? Is it A. Bukidnon, B. Palawan, C. Ifugao, or D. Bicol? 20 seconds on our clock. Tumatakbo na ang ating oras. Saang lugar, sa aling probinsya nagmula ang kwento ni Aliguyon? Is it A. Bukidnon, B. Palawan, C. Ifugao, o D. Bicol? Diba? Napakayaman ng kultura at panitikan sa Pilipinas sa iba't ibang lugar natin dito. Tapos na ating oras, your time is up. Ang tamang sagot ay C. Ifugao. Si Aliguyon ay bayani ng epikong bayan na Hudhud. Siya ay isang mandirigma na ipinagpatuloy ang laban ng kanyang ama. At sa probinsya ng Ifugao nagmula ang kwento ni Aliguyon. Now, alam nyo ba na sa Ifugao, dito rin matatagpuan ang pamoso, ang ating tanyag na Banawe Rice Terraces na ginawaran bilang UNESCO World Heritage Site noong 1995. Ito ay man-made na hagdan-hagdang palayan na gawa ng ating mga kapwa Pilipino sa Banawe. Question number 7 tayo. Sa Filipino comics, sino ang lumikha ng superhero na lumulunok ng bato para magkaroon ng kapangyarihan? Is it A. Mars Ravelo, B. Mars Ravenna, C. Mars Revilla, or D. Mars Pautang? 20 seconds on your clock. Tumatakbo ang ating oras. Ayan, kilalang kilala, no? Itong superhero na lumulunok ng bato para magkaroon ng kapangyarihan. Nung bata kami, nagtatanungan kami kung gusto namin maging gaya ng superhero na ito. Pero pag iniisip ko, kailangan lumunok ng bato, pero sabi ko parang okay na, hindi na lang pala. Tapos na ang ating oras, ang tamang sagot ay letter A, Mars Ravelo. Sabi ko nung bata ko talaga, parang masakit yata lumunok ng bato, no? Pero wala yung problema sa ating sikat na Pinoy superhero na si Darna. At ang comics na yan ay isinulat ni Mars Ravelo noong 1947. Diba? Ang tagal-tagal na. Bago pa nauso ang mga modern na
comic superheroes na babae, meron na tayong sarili natin in Darna. At sa original na comics, si Narda ay 10 taong gulang na batang babae. At ang bato na kanyang nilulunok ay mula sa isang bulalakaw. Yes. Meron pa akong alaala na meron akong dentista noon, na meron siya mga lumang comics doon sa kanyang pahingahan, no, sa lugar kung saan kami naghihintay. At nakakita pa ako ng isang lumang comics na ito, kung saan batang babae si Narda. Ayan. Alam nyo ba na hindi lang ang Darna ang isinulat ni Mars Ravelo? Yes. Prolific siya na writer, no, at comic book writer. Siya ay nagbigay buhay din sa marami pang hero characters na ating-atin, gaya ni Captain Barbell, Elastic Man, at ang napakagandang Sirena, na marami nang naging TV versions, movie versions, ang nag-iisang si Jezebel. Now, mula sa comics, naging palabas din nga sila sa mga telebisyon at pelikula. Maaring iba-iba ang mga artistang matatandaan natin pag binanggit ang mga pangalan na ito. Doon nga natin malalaman ang edad. Pero, ang importante ay they live on dahil nakukwento pa rin sila ng paulit-ulit. Okay? Sino nakakuha ng tamang sagot? Question number 8 na tayo. Question number 8, ano ang pambansang panunumpa ng mga Pilipino? Ito ba ay A, Panatang Makabayan, B, Ang Bayan Ko, C, Inang Bayan, o D, Ipaglalaban Ko? Tumatakbo na ang oras natin. We have 20 seconds on the clock. Alin dito? Ang ating pambansang panunumpa. Ayan. Lahat tayo ay may natatandaan na version ng sagot sa tanong na ito. Ayan. Ang tamang sagot ay letter A, ang Panatang Makabayan. Ang pambansang panunumpa ng mga Pilipino ay ang Panatang Makabayan, at ang pagbigkas nito ay pagkilala sa pagkabansa ng Pilipinas, pagpapakita ng paggalang sa watawat bilang sagisag ng kalayaan ng bansa. Mayroon din siyang aspeto ng panunumpa natin sa ating mga gagampanan na papel bilang Pilipino, di ba, sa bayan na ito. Now, ito ay isa sa dalawa na pambansang panunumpa. Ang isa pang panunumpa ay ang panunumpa sa katapatan ng watawat. Ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Na sinasabi na ang Panatang Makabayan ang Panatang Makabayan sa mga seremonyang pangwatawat sa mga paaralan. Kaya kung may mga flag ceremony kayo, ito'y binibigkas doon. At ito ay madalas na binibigkas, no, pagkatapos ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Pero, bago ang panunumpa sa katapatan sa watawat. Ang pagsasabi ng Panatang Makabayan ay kinakailangan sa lahat ng mga pampublikong paaralan at maging sa mga pribadong paaralan. Ayan. Kaya lahat tayo, ako'y nagtitiwala na natatandaan natin yan. Doon tayo sa question number 9, ang awit na Bayan Ko ay pagtutol sa aling ideya? Is it A, pananakop, B, pagsisinungaling, C, pagkakalat ng basura, o D, paggamit ng bawal na gamot? 20 seconds on our clock. Tumatakbo ng oras. Isip-isipin natin, alalahanin natin ang awit na Bayan Ko. Ito ba ay pagtutol sa A, pananakop, B, pagsisinungaling, C, pagkakalat ng basura, o D, ang paggamit ng bawal na gamot? Ayan. Sa mga awit na hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ay mahirap mapigilan ng luha. Tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay A, pananakop. Okay? Ang Bayan Ko ay isang kundiman na nilikha ni Constancio de Guzman batay sa titik ni Jose Corazon de Jesus noong taong 1928. Ang kundiman ay isang uri ng awit ng pag-ibig ng mga Tagalog. Now, narinig niyo na ba ang kantang ito? And pagkatapos na ating pag-aaral, maaari niyong i-search sa internet at pakinggan. May kurot sa puso ang mga liriko ng kantang yan at nananatili sa ating gunita yung kanyang mensahe. Now, dito tayo sa question number 10. Sino ang nagsulat ng Florante at Laura? Is it A, Gregorio del Pilar, B, Lope Santos, C, Francisco Balagtas, o D, Jose Rizal? 20 seconds on our clock. Sino ang nagsulat ng Florante at Laura? Yan, nung kami ay nasa high school, tuwing first year, isa sa mga readings ang Florante at Laura. Sino ang nagsulat nito?
Now, pwede natin yung babasan yung mga posibleng sagot by process of elimination to get to the correct answer. At tapos na ating oras. Ang tamang sagot ay si Francisco Balagtas. Si Francisco Baltasar, o mas kilala bilang Francisco Balagtas, ay isang tanyag na Pilipinong Makata at malawakang itinuturing na isa sa mga pinakadakilang Pilipinong pampanitikan na laureate para sa kanyang epekto sa panitikang Filipino. At ang sikat na epiko, ang Florante at Laura, ay kanyang pinakakilalang obra maestra. Ang ilan pa sa kanyang mga obra, sa kanyang mga akda, ay ang Orosman at Zafira, isang komedya na may 4 na bahagi, Don Nuño at Celinda, isang komedya na may 3 bahagi, Auredato at Astrome, isang komedya na may 3 bahagi, Clara Belbore, isang komedya na may 3 bahagi, Abdol at Miseranan, Bayaceto at Dorslika, Almansor at Rosalinda, La India Elegante y El Negrito Amante, Nudo Gordiano, Rodolfo at Rosemonda, Mahomet at Constanza, Klaus at ang Florante at Laura. Isang awit na tanyag na gawa ni Balagtas. So napakarami niyang naisulat na mga akda. Okay? Now, tapos na ang ating tanungan. Anong nakuha ninyong score? Let us know. Sino sa inyo naka-perfect? Sabihin ninyo na ma-congratulate namin at mabati kayo sa ating comment section. Gusto kong pasalamatan ng lahat dahil sumama kayo sa ating paglalakbay sa pages ng panitikan ng Pilipino dito sa episode na ito. At sana'y nadagdagan ang ating kaalaman patungkol sa mga awitin, mga kwentong bayan, mga kwentong epiko at iba't ibang mga klase, di ba, ng panitikan from all over the Philippines, mula sa iba't ibang probinsya, written sa iba't ibang wika natin. Pati na rin ang mga kabayang kanta at panunumpa. Now, kung may suggested topics kayo na gusto nyong pag-usapan natin, gawin nating trivia challenge o quiz, comment nyo lamang dito o mag-message kayo sa Knowledge Channel Facebook account. Huwag din kalilimutan na i-share ang video na ito para mas marami pang mag-enjoy at matuto. And this is Coach Laika. Lagi ninyong tatandaan, learning never stops, kaya let's never stop learning. I'll see you next time dito lamang sa inyong paboritong online tanungan, ang Knowledge on the Go. I'll see you next time. Bye!